Sa mga hindi pa alam ng mahal sa buhay, na nandito ka, matagal ka nang hinahanap, hindi nila alam kung saan ka, sabihin mo na, "Hi, shout out po mahal, nandito na ako, malapit na ako," no? Again, hindi nila alam, nag-a-apply ka pala, no? Magalaw, pinakialaman kasi ito eh. Yan, okay lang, mabigat. Yan, hindi konting balas. Tapos mamaya, kayo ang mag-open ng inyong cellphone. Yun ang request ko. Hindi mo magalaw dito. Sinsya na kayo ha. Itong gawain ko araw-araw eh. Kaya tula ko sa Pidos, itong gawain ko araw-araw. No? Yan. Bunga ba? Okay. Kita naman kayo dyan, no? Kitang-kita kayo. Ninakawa ng lock to. Sabi ko, pinag-interesan talaga ako eh. Di bali na lang. Sige, yan lang. Hindi na makuha dyan. Dito, parang hindi rin makukuha. Pero, kung hindi man kayo makuha dyan, silip na lang kayo mamaya. Dito sabihin nyo, "Hi." Di ba? Para pag-uwi nyo, may remembrance naman kayo. Remembrance kayo sa akin, ako may remembrance din sa inyo. Anong remembrance? Yung nandito ka sa Pidos, inaanto ka na, wala ka pang kain-kain, alas 10 pa kayo dito kanina. Tapos, wala pang panangkalian, tama? Tapos, sobrang gutom na ang naramdaman nyo. Pagdating sa labas ng bansa, ayun, may problema man, naisip mo, mas sobra pa pala. Ang problema dito, ang dinanas mo ngayon sa Pilipinas, hindi lang gutom, wala pang sahod. Tama? O buksan mo na lang ang cellphone mo. Tapos i-search mo doon sa YouTube channel, hanapin mo kung anong date ka nagpidos. Kasi makikita mo yan kinabukasan, nandyan po kayo. No? I-search nyo na lang, sabihin ko kung anong YouTube channel, lalabas po kayo doon. No? Ako, lalabas din dyan. Okay? Kumusta? Okay lang. Lahat pa, 100%. May natutunan naman sa mga sinasabi ni Ma'am Sandra Lynn. Meron? Na-memorize nyo ba? Halimbawa, kung mag-exam ako, may maisagot? Paano kung nag-exam ako? At wala kang maisagot, at hindi ka pumasa sa exam ko, okay lang? Walang certificate. Sabi ba, ay ang lupit naman pala nito. Hindi. Hindi ako sanay. Pahirapan yung OFW. Hirap na nga ang OFW. No? Pahirapan mo pa. Diba? Hindi pa nga nakalis, hirap na. Kasi wala nang ma-apply yung trabaho dito sa Pilipinas. Pahirapan mo pa. Tama, sir? Sir, paalis na po kayo. Anong bansa ka, sir? Ayun. Paalis ka na. Anong bansa ka? Pareho kayo talaga. Yan, sinasabi ko. Kasunod sa katanungin ko. Tinanong ko, anong taga-saan ka? Saan mo katanong? Mag-apply ka, anong bansa? Sabi niya, Pilipinas. Karang gusto ko sa mga OFW. Alerto! Yan ang gusto ko, alerto. Ikaw, sir, taga-saan ka? Ha? Batangas. Yan, tamang sagot, sir. Sir, okay lang. Trabaho mo kayo sa labas ng bansa. Ready na po ba kayo? Bakit ito naman applyan sa Pilipinas? Ang dami na. Araw-araw. Kanya-kanyang malisan. Wala na. Gamay. Gamay ka ekswito. Salita ng ano yan? Thailander. Gamay daw ka ekswito. Napakalitero. Translate ko. Yan. Maliit ang sahod sa Pilipinas, no? Kahit anong position mo, profession, no? No? Ganda ng position mo, manager ka. Ay, liit naman sa sweldo mo. Talo ka pa sa tricycle driver, no? Akala niyo, mga tricycle driver, pag ano na, malakas ng kumita. Bakit? Maliban sa, puro to, yung special. Kanayin naman. Okay, hindi naman siguro. Okay. Sus, nako.
Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Abroad. Taas yung mga kamay. Wala yung ex-abroad? Ex-abroad, taas yung mga kamay. 5. 5 ang ex-abroad. First-timers. Taas yung mga kamay. 6. 6 ang mga first-timers. Sabi na nagbilang ba yun? Hindi ko nagbibilang. Bakit? Pahirapan ko po ang sarili ko. Ano mo mas marami, ang 5 or 6? Di ba 6? Tama? Oo. Concentrate lang, tingin lang sa akin. Sabi niya ba, sige, salita ka lang dyan. Kasi, kunyari, titingnan ka na namin, tumatango, pero nasa isipan namin, bilisan mo. Uli! Honda! Sen! Tama, Sen! Kasi, tayo kami, Batangas pa kami lahat. Cebu pa kami. Okay, gutom na kami. Okay, tingin na sa akin, habang kayo salita. Dito, lahat, pag nakita ko, panay text, kwentuhan, madidistract ka talaga pagdating sa part ko. Sa part ko, walang tulog. Walang gutom. Pag-uwi, busog. Busog ng ano mo. Hangin. Hangin. Busog. Nalipasan ng gutom. Okay! O konti lang ang ex-abroad. First timers. Hindi pa kayo magtatanong, bakit sila konti lang? Sa araw-araw na pipilos dito, halos wala ng mga ex-abroad. Bakit pina? Sabi ng iba, sir, ubos na. Ubos na. Ayaw nung mag-abroad. Ang iba daw, sir, siguro hindi na nakabalik. Baka nag-ano na, masinson. Tama naman, no? Pero, ex-abroad, kunti lang kayo. Pagpakita niyo talagang matapang kayo, ha? Sabihin niyo kung anong totoong buhay pagdating sa labas ng kunti lang naman kayo. No? Sumagot kayo ng malakas, isigaw niyo, iparinig niyo sa kanila. Ex-abroad, masarap buhay. OFW hindi. First timers, narinig niyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi po. Narinig ng mga first timers. Ano pala itong pinasukan natin kayo? Ano? First timers, sumigaw din kayo ng malakas. Ipakita niyo rin ang tapang niyo. Sumigaw kayo, parang galit na galit kayo. First timers, tuloy, hindi. Tuloy! Isa pa, tuloy, hindi. Tuloy! Isa pa! Tuloy! Tuloy. Isa bro, para ba niya? Tuloy. Bakit? Pag hindi ka tutuloy, sayang yung ginastos mo. Tama? Sayang yung ginastos mo. Tapos nagpilos ka na ngayon. Tapos nung after magtok ni Ma'am Santralin, 100% na ang excitement mo. Pagkatapos nito kasi, may certificate na tayo. Pagkatapos ng ilang natin na pagpilos, ilang araw na lang, light na natin. Tama? Tingnan nga natin kung 100% ang excitement. Marami akong sasabihin dito. Kakunti lang. Pero naayon sa batas na dapat kung kanina sumigaw ka, tuloy! Sana after ko na mag-talk dito, tuloy ka pa rin. Baka pag tinanong kita, tuloy. Hindi. Ang gagawin mo na lang sa katabi mo, tuloy ka ba? Kaya ka, sir, bakit ano meron? Batas! Ang ating pag-usapan. Bakit? Ang isang OFW, bago magpidos, dapat malaman niya kung sino nakatayo sa harapan. Hindi pa pala ako magkakilala eh. Sinipit ko na lang. Pangalan ko pala. May mga ballpen pa kayo? May ballpen ka, ma'am? Sabihin mo lang kung wala kang ballpen. May bahala sa'yo. Okay, pangalan ko. Dapat isulat yung pangalan ko. Pero may Mr. Sam, karabaw sa tagponsag ka ng ito. Manig ang sasarin, naman ito rin po kami iba nagtatanong, Mr. Sam, ba't kayo nandito kami nagsasabi? Dahil sa napakarang mga services para sa inyo, iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yun? Ang lagi kong sagot, ganito. Hindi mo nalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mabilis ako magsalita, ma'am, no?
Mabilis. Nakopya mo, ma'am. Ano gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sabi niya, matagalan siya. Tama, kasi pag matagalan, fail na fail mo. May matutunan ka, no? May matutunan ka. Pero pag mabilisan, may matutunan ka, wala. Tawag mo, rapido. No? Rapid firing. Rapid. Kung sa ano ba? Ma'am, ikaw ang gusto mo, mabilisan o matagalan? Ang takot siya, mahuli. Mabilisan! Pag mabilisan, hindi ka late sa traffic o hindi ka late, no? Pag dumating sa puntahan mo. Di sinabi ba kung masama? Wala naman lang. Iba tayo tawag ng tawag. Okay! Iba, pag matagalan. Pero, in short, ito ang pangalan ko, Sam. Kasi dati, galing ako ng probinsya, parang ito ka Samuel. Kaya lang, pagdating parang bahay ko ng Samuel, sisibuhan pa ako ng mother ko, Samuel! Pero pagdating sa pilit ko sa Maynila, naisip ko, ilang kunting level up naman. Kaya siya. Hala! Hindi! Excuse me po! Okay. Yan, Sam Tarbahosa, na may kapitos. Kaya ako yung magtatanong, at least kilala niyo ako. Gusto niyo number ko? Ma'am, gusto mo number ko? Okay, nagbibigay din ako ng number mga sir, mga ma'am. Nagbibigay din ako ng number. May ibigay ko sa inyo. Bakit ako nito? Just in case of emergency. Kaya ako yung magtatanong. Sa dami ngayon, mga nakaupo dito, magtatanong ako, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Yung tanong ko, at may nangyari sa'yo, bawasan natin yung 100% na excitement mo ng 20%. Okay? Batas. Naayon sa batas ang pag-usapan natin. Magtatanong, sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino ang hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Hindi man tumaas. Ang iba, gusto pang tumaas, pero nag-alangan na. Kasi bakit? Hindi ka nakapag-sign ng kontrata. No? Ayon sa batas. Ang isang OFW bago mag-pilos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas ko yan. Sabi nito, wala. May ibig sabihin, bawas na ang excitement mo na 100%, ng 20%, ang natira is 80%. Nasa batas ko yan. Then, after mag-sign ng kontrata, mag-pilos. After mag-pilos, dapat ilang araw na flight mo na. Bakit kailangan makalis? Kasi, ang isang OFW, dapat mula nag-apply siya ang kabisahan 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, mula nag-apply siya ang kabisahan, nakatula na siya sa Pilipinas. Dapat siya ay nakalis na. At dapat, wala na siya ngayon dito sa loob ng Pilos. Sabi niyo ba? Bakit kami? Nandito po. Okay, sir. Talabas. At magtanong, bakit hindi pala kami napaalis? Ay, 6 na buwan, nandito pa rin kami. Hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Tatawag na yun. Dapat nakapag-sign at dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon. Bakit? Kailangan wala ka na sa Pilipinas 60 to 90 days prior. Kasi ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent or katumbas ng isang buwang sahod mo sa labas ng bansa. Tama? Katumbas ng isang buwang sahod sa labas ng bansa. Sabi ng iba, bakit kami? Sobrang laki. Ang ibig sabihin, mababawasan naman yung 80% ng 20% ang matira is 60%. At dapat, pag nagbayad sa lugar, pag nagbayad ng placement fee, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, sa restaurant, wala sa labang ito na lugar dapat sa ng agency. Sabi ba, agency, bakit kami sa loob ng Jollibee? May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa'yo
Ang natira is 40% na lang. At dapat ay mayroong kakulang resibo. Sabi ni iba, resibo. Bakit kami wala? Ngayon, si ma'am, tatawag na yun. Ma'am, bakit sobrang laki yung timuhan nyo? Bakit wala kang resibo? Pag nangyari sa'yo, may ibig sabihin, another 20%. Ang mababawas is, ang natira is 20 na lang. Problema hindi. Problema hindi. Kung nangyari sa'yo, may tendency, may problema ka. You are a victim of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amendment of Anti-Human Trafficking Violation. Pag nahuli yung bumiktima sa iyo sa labas, pati agency damay. Kaya dapat kung may nangyari sa inyo sa labas, huwag kalimutan na hindi kayo inform agad ang agency. Kawawa naman ang agency para hindi sila madamay. Bakit? Violation of Republic Act 1842. Non-bailable offense yan. No non-bailable offense. Lifetime imprisonment. Kung ano ang kaso na nahuli sa labas, kaso ng kausap mo sa loob ng agency na alam niya naman pala na biktima na pag hindi nahuli siya. Malinaw? Kaya i-inform sila. I-inform. Mr. Sam, bakit mo alam? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang ko dito hanggang sa labas. Kaya kung bakit ang cellphone ko gumagana. Kasi hindi ko nahuli sa labas. Minsan sa loob lang ng pidos ko nahuli. Ayan. Ikot. Ikot. Ayan. Ingat. Kaya pagdating sa labas sa mansa, may problema man. Mga pagbabago, ang daming sinasabi ni Ma'am Sandra Lynn kanina, dapat hindi pwedeng hindi malaman ng agency kasi pag hindi alam ng agency, kawawa pa rin po ang agency. I-inform agad ang inyong agency. Anong pagbabago? Yung pagtanggap ng hindi tamang sahod. Na? Position, iba pagdating doon. Country of destination, iba pagdating doon. Sir, bakit kami dito, sir, pinadala sa Iraq? Kasi nakita siguro yung mukha mo, parang Iraqi. Doon ka pinadala. Okay? Pagbabago! Totoong nangyayari sa abroad, hindi. Daming pagbabago pagdating doon. Tama? Ang daming pagbabago na hindi ko pa alam kasi hindi ka pa nakaalis. Kaya kung magtanong ako sa darasan ito, masarap buhay OFW o hindi? Ang sagot na may sagot, hindi. Dahil nangyari, sa mga nabanggit ko yung nangyari sa iyo, ang tanong, tuloy, hindi. Pupunti na lang. No? May problema man, tandaan lahat may solusyon. Tama? Baka ginawa lang ng inyong agency, nangyari, pinagpigos ka na agad kasi kung iba, malalayo pa ang pinagalingan. No? Okay lang kung Batangas lang kayo, di ba? Ang iba, ang lalayo, galing pa ng Davao, no? Sa Mindanao, kung saan saan ang galing, sa Negros, no? Ang hirap pa yan, no? Yung sasakay ko pa ng plane, tapos grabing bayad sa plane, no? Sa barko, ang hirap pa yan. Kaya, yun. Mabait ang inyong agency, ibig sabihin mabait ang inyong agency dito ko yung pinapilos. Bakit? Pag hindi mababait yan, naku, huwag kayo magpilos doon. Kasi bakit? Baka mahuli lang kami. Na? Siya, ang lakas loob mo naman. Oo, yan ang trabaho ko. Sa mga ex-abroad, sino 20 years sa labas sa bansa? 20 years. 10 years. 10 years. Sir, 10 years sa labas sa bansa, kamusta naman? Okay naman. May naipon? Wala pa. Kundi lang. Pag-alis mo noon, may asawa ka na ba, sir? Wala pa. Ano sa'yo? May asawa ka? Okay. Wala pa. Meron. Okay. So wala pang naipon, maliit pa lang, no?
So gusto niyo makapag-ipon lahat? Gusto niyo pag-uwi ng Pilipinas, may dalang pera sa pamilya? Gusto niyo? O yun. Yan, kung bakit ako nandito. Ituturo ko sa inyo. Pag may problema doon sa labas ng bansa, o dito sa Pilipinas, kausapin ang galing agency, hindi kung sino-sino. Bakit? Ang dami kayong tumutulong. Hindi naman. No? Pero kailan, habang hindi pa magbabiral, diyan ka na muna. Hindi ko naman gano'ng mabigat ang problema mo. Na? Ayan. So ngayon, ang ginagawa namin to, mapabilis ang pag-solve ng problema. Nasa halip ang isang problema, makarating kung saan-saan, gagastos ka, magbabayad ka sa abogado, dito po, libre, at lifetime ang servisyo. Ayos ba? Bawas sakit sa ulo ninyo, bawas sakit sa ulo ng inyong agency, bawas sakit sa ulo ng inyong pamilya, number one, bawas sakit sa ulo ng mga nakakasahin sa anitsya sa gobyerno. Bakit? Hindi po kayo madali mag-solve ng problema. Tama? At number one, dagdag sakit sa tumutulong, dagdag sakit to sa tumutulong na nagpapabayad sa mga OFWs. Yeah? Dito, libre ang servisyo sa abogado. Manalo ka o matalo, magbabayad ka. Tama? Kaya ako yung nagbibigay ng number. Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Alam nyo, lahat na nabanggit ko, si Sir, 10 years sa labas ng bansa. Nagpidos ka noon, Sir? Saan ka nagpidos noon, Sir? Hindi mo na matandaan. Pero nagpidos ka. Nakita mo ba ako doon? Sabi nagpinosan mo noon? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay! Yan! Ngayon! Dito ako ngayon. Kaya ako nakita mo ngayon. Okay. Mr. Sam, ano ang gagawin namin? Oras na may problema. Ang number ko, ibibigay ko sa inyo. Kinontak mo ang agency mo, inform, hindi mo makontak. May number ako ibibigay sa inyo. Anong number? 0948-019-9970. Ulitin ko. 0948-019-9970. At ang isa, 0963-5135-480. Nakopyahin hindi? Kung mabilis. Kasi, mabilis ako magsalita dito. Ibibigay ko sa inyo mamaya kompleto. Gusto nyo? Kaso mo kamay. Protection. Just in case of emergency, uwi ng Pilipinas, na may dalang pera sa pamilya, taas yung mga kamay. Sino gusto mong umuwi? Na may dalang pera sa pamilya. Pag hindi ka tumaas. Hindi sa akin. Thank you. Kasi iba, mahiya-hiya pa eh. No? Oh. Gusto niyo umuwi ng Pilipinas, lahat natagumpay, taas yung mga kamay. Thank you, wag kang mahiya. Seryoso ay pagdating dito. Mr. Sam, bakit ang dami mong alam? Kasi bakit si Sir 10 years pa lang sa pagbaba